Handa na nga bang papirmahin ng Magnolia ng kontrata ang mga free agents na sila Troy Rosario at si Mac Belo para lalong tumindi yung kanilang front court? Itong si Troy Rosario ay isang unrestricted free agent na naglalaro dito sa Blackwater pero hindi pa siya nakapipirma. So technically pwede pa tong kunin ng ibang teams katulad ng SMC at particular na ang Magnolia para lalong lumakas yung kanilang front court. Kapag nakuha ng Magnolia itong si Mac Belo, yan ang magandang kasama nito si Xavier Lucero sa kanilang front court. Plus si James Laput at itong si Ian Sanggalang. Kaya sa tingin ko yan ang mukhang gustong kunin ngayon itong Magnolia Chicken Templados para magkaroon sila ng veterano na maaasahan pagdating ng mga crucial minutes. Ito namang si Mac Belo, isa rin yan doon sa mga players na pwedeng kunin ng Magnolia dahil sa laro nito pwede siyang maging small forward. Karelyebo nitong si Aris Junicio dyan sa small forward dahil ayon sa mga insiders, ito si Calvin Abueva at Rom De La Rosa ay posible ng matrade. So pag nandyan si Mac Belo, meron kang isang player na pwedeng gawing inside player, pwede rin ito na tumira sa labas, kaya magiging magandang addition yan. Ang kinakailangan lamang dito kay Belo ay kumpiyansa para magkaroon siya nung confidence na tumira nung mga shots niya sa labas. Sa tingin ko naman, ito si Troy Rosario, walang problema sa confidence yan. Ang ganda nga ng nilaro niya dito sa Blackwater. Sa dalawang nabanggit na player, mas madaling makukuha ng Magnolia itong si Mac Belo dahil yan ngayon kinakailangan lang nilang i-buy out yung contract dito sa Zamboanga at makapaglalaro na siya para sa hot shots. Itong si Rosario bilang unrestricted free agent, titignan yan kung alin team siya pwedeng kung maglaro. Kung dito sa Magnolia Chicken Templados o kung mananatili siya dito sa Blackwater Bossing. Dahil yan ngayon ang tinitignan nilang mabuti. As it is, maraming options itong Magnolia at siyempre, kung gusto nilang kunin yung dalawang nabanggit, magiging magandang addition yan kay Coach Chito Victorero. Ang NLEX Road Warriors ay patuloy dito sa pagdagdag ng mga players ng kanilang koponan para sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa na manalo dito sa PBA Governors Cup. At isa daw doon sa tinitignan nila ngayon ay kung makukuha nila itong player ng Terra Firma na matagal na rin inaasam ng mga ibang koponan. At ang tinutukoy natin dito ay yung kanilang big man na si Kay Marcarino dahil kulang nga sa center itong NLEX Road Warriors. Kung sakaling makuha ng NLEX yan, magiging magandang addition yan para kay Coach Jong Wuchiko dahil kilala naman natin ito si Jong yung mga championships niya dito sa SMB nakuha niya dahil meron siyang mga center na malalaki. Sa ngayon, kung ibibigay ng Terra Firma yan, sigurado na magiging matindi kapalit. Malamang ito si Jonel Policarpio ang hilingin nila. Dahil ng Terra Firma, alam natin, nire-reserva yung mga top players dito sa SMC. So sa ngayon, baka ito si Policarpio ang hilingin at baka hindi pa sigurado yan. Dahil 6'8 itong si Kay Marcarino at itong si Policarpio ay isang power forward. Siguro, if ever na matrade itong si Kay Marcarino sa NLEX, iintayin muna itong Terra Firma kung ano magiging performance ni Policarpio bago matuloy yan. Dahil syempre, kung mawawala si Kay Marcarino, si Stan Hardinger na lang ang magiging center ng Terra Firma. At merong mga reports na baka pag natapos yung kontrata ni Stan Hardinger ay bumalik na to sa Europa. Kaya yan ngayon ang inaalala ng Terra Firma at ng SMC. At alam natin very hesitant ang SMC na magpakawala ng mga big men dito sa kampo ng MVP group. Kaya yan ang dahilan kung bakit gusto nilang siguraduhin na sa ngayon hindi sila papayag pagdating dito sa mga basta-bastang trades. Sa panig naman ng NLEX, kung i-offer nila si Jonel Policarpio, baka pwede nilang samahan ng isang first round pick para makumbinsi na itong Terra Firma na ibigay si Carino. At kapag yan nangyari, baka matupad na yung kagustuhan ng NLEX na magkaroon ng center.